Ang inyo pong Highway Patrol Group bilang Guardians of the Highways po ay katulong ng ating mga Metro Manila Development Authority, Traffic Constables at saka ng mga LGU Traffic Enforcers po. Magkatuwang po tayo upang mapasaayos at mapanatili po yung maayos na daloy ng trapiko sa buong Kamaynilaan. Hindi biro ang matinding traffic sa EDSA at iba pang kalsada sa Metro Manila habang papalapit ang holiday season. Ayon sa mga motorista, ramdam na ang masikip na kalsada lalo na tuwing rush hour. Ang dating 20 minutong biyahe mula Cubao hanggang Balintawak, inaabot na ngayon ng halos 1 oras. Mas matraffic talaga ngayon, lalo yung nung dumating na yung mga Burr months, lalo na ngayong November, lalo ngayon na papalapit na yung Pasko kasi lalo na dito sa EDSA, ako everyday ako na dumadaan ng EDSA papunta or pabalik ng office. Talagang sobrang traffic. Usually nararanasan ko yung bottleneck dun sa kapag may mga malls, tapos may mga intersection, may mga merging roads, kagaya dun sa mga flyover, sa mga underpasses, dun talaga nagkakaroon ng bottleneck. Mula Campo Crame sa Quezon City, patungo naman sa Mandaluyong, na dating 30 minutong biyahe, nasa mahigit 1 oras na ngayon. Mas grabe ngayon kasi papalapit yung holiday Kaya grabe traffic. Kagabi lang dyan sa may Ortigas, wala nang galawan Malala ang traffic ngayon. Kaya naman, para hindi malate sa trabaho, nag-a-adjust na lamang daw sila sa oras ng alis sa bahay. Agahan ko na lang po minsan. Dati alas 4 kong biyahe. Minsan agahan ko alas 3 na para makaaga po akong dating na sa trabaho. Para makatulong sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, ang PNP Highway Patrol Group nag-deploy na ng 60 tauhan sa EDSA, partikular sa EDSA Taft, Ayala, Boni, Balintawak at Monumento. Ayon kay Highway Patrol Group Special Operations Division Chief, Police Colonel Joel Kasupanan, mayroon silang 2 shift na naka-duty sa EDSA. Ang unang shift ay mula alas 6 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon at alas 2 ng hapon hanggang alas 10 ng gabi. Tinututukan din ng HPG ang mga major intersections na malapit sa mga point of convergence, gaya ng mga bus terminal at malls. May coordination tayo sa MMDA. So si MMDA po, they have the technology. Sila po yung nagmo-monitor ng ating highway base. So sa kanila po tayo kumukuha ng queue kung saan pong intersections yung bibigyan natin ng priority pagdating po doon during rush hour po. Sakali aniyang nagbuhol-buhol ang traffic sa isang intersection, tatawagan sila ng MMDA para paluwagin ito. Nag-i-intervene po tayo doon sa ating traffic lights. So ginagawa po natin na manual po yung directing ng traffic natin. So yun po, isa po yun sa strategy na pinapairal natin pag nakita po natin na nagkakaroon na po ng gridlock o yung traffic congestion sa isang lugar. Bukod sa EDSA at intersections, kasama rin sa binabantayan ng HPG ang mabuhay lanes. Gayun din ang arteries, circumferential at radial roads. Nauna nang sinabi ng MMDA na nasa mahigit sa 400,000 sasakyan ang dumadaan sa EDSA araw-araw nitong mga nakaraang buwan. Subalit ang nararanasang traffic ngayon, hindi pa daw maikukonsidera na Carmageddon. Paalala naman ng HPG sa mga motorista, panatilihin ang disiplina sa kalsada. Nananawagan kami sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa motorista po, pairalin po natin yung disiplina sa kalsada. Kahit gaano man po kasikip yung daloy ng trapiko, yung patience po ay huwag nating kakalimutan. At kung kakayanin naman po na huwag gumamit ng personal na sasakyan, mag-avail po tayo ng ating mga mass transportation o yung ating public transportation po para po makabawas po sa bilang ng mga sasakyan na nagtraverse po o bumabiyahe, lalong-lalo na po sa EDSA. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.